Nagimbal ang San Isidro, isang manugang ikinasal sa biyanan 10 araw pa kamatay na asawa, kagimbal-gimbal sa buong angkan, sa isang sulok ng isang maliit na relocation site. Sa lungsod ng San Isidro, nakatayo ang isang 2 palapag na bahay na may mapusyaw na dilaw na pintura nakatago sa isang tahimik na eskinita. Ito ang bahay ni Tatay Ben, isang matagal ng karpentro na nakatira kasama ang kanyang anak na lalaki at manugang. Sa likod ng bahay ay isang maliit na workshop ng kahoy. Dito araw-araw na abala si Tatay Ben sa paggawa ng tradisyonal na muebles at paminsan-minsan ay nagla-livestream upang ibenta ang kanyang gawa online. Ang kanilang 3 miyembro ng pamilya ay tahimik na namumuhay, hindi gaanong nakikisalamuha, ngunit mahal na mahal ng kanilang makapitbahay dahil sa kanilang kabaitan at disenteng pamumuhay. Sila ni ang kanyang manugang ay isang dalaga na naulilasam nga magulang noong bata pa at lumaki sa isang ampunan. Matapos ikasal kay Noel ang nag-isang anak ni Tatay Ben, lumipat siya sa 2 palapag ng bahay, tumutulong sa kanyang asawa sa maliit na negosyo at nagtatrabaho bilang online accountant. Bagamat hindi mayaman ang kanilang buhay ay payapa hanggang sa dumating ang gabing iyon ng trahedya. Namatay si Noel sa isang aksidente habang nagde-deliver sa gabi para sa isang delivery app. Ang kanyang motorsiklo ay nasukol ngang isang container truck sa pagitan ng barrier, na iwan ang basag na telepono at ang mahindi pa na-deliver na produkto. Kinagabihan habang umulan ng pino, ang dating mainit na bahay ay nababalot ng ang puting tela. Sa simpleng sala, ang larawan ni Noel ay nakalagay sa altar habang umaalpas ang usok ng kandila. Nakaupo si Lani walang kibosa, harap ngang larawan ng kanyang asawa. Ang kanyang abito ay basa ng ulan, ang kanyang mata ay namumula ngunit tuyo. Hindi na siya makayak, tila'y sumaboh na ang lahat ng emosyon mula ng gabi na matanggap niya ang balita ang pagkamatay ng kanyang asawa. Nakaupo si Tatay Ben sa kabilang bahagi ng altar, tuwid ang likod at tahimik ang mamata. Ang lalaking ito ay namatayan ng asawa 15 taon na ang nakakaraan at ngayon ay nawalan muli ng kaysa isang anak na lalaki. Payat ang kanyang mukha ngunit ang kanyang mata ay hindi nanginginig. Walang luhang pumatak, tanging ang kanyang makamay lamang ang mahigpit na magkahawak, nagtatago ng sakit at nagtitiis. Dumating ang makamag-anak at kapitbahay, sunod-sunod na nagsindi ng kandila. Lahat ay tinitignan si Lani ng may pagkaawa, kawawang bata. 24 na taong gulang pa lang, nabalo na. Nakita ko pa silang nagla-livestream ng bentahan ng upuan na kahoy noong nakaraang linggo. Sino ang mag-aakala? Ngunit ang pinakatahimik ay ang 2 taong pinakamalalim ang sakit, sina Tatay Ben at Lani. Nang ilibing si Noel, bumaksak si Lani. Si Tatay Ben mismo ang umalalay sa kanyang manugang. Ang kanyang braso ay yumakap sa payat na balikat nito, isang natural na reaksyon. Ang yakap na iyon ay walang iba kundi alif, ngunit mula noon may mga matang nagsimulang magbigay ng masamang tingin. Matapos ang libing, muling nanahimik ang bahay. Tahimik na inayos ni Lani ang maitim na tela at umakyat sa 2 palapag. Isinara ang pinto ngang silit ng walang ingay. Sa ibaba, naiwan si Tatay Ben na mag-isa sa harap ng larawan ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malalim, tahimik, matiisin at puno ng hindi masambit na kalungkutan. Mahina siyang nagsalita na parang bumubulong sa sarili. Noel, wala ka na, hindi ko alam kung paano pa mabubuhay si Lani. Walang nakarinig sa mas salitang iyon, ngunit ito ang nagmarka sa simula ng isang bagay na nabubuo. Isang uringang damdamin na sabay na tama at malapit at malayo sa pagitan ng isang lalaking nabalo at namatayan ng anak at ng isang manugang na hindi pa nakakabuo ng 10 araw mula nang mamatay ang asawa. At mula mismo sa bahay na iyon, isang unos na usap-usapan ang nagsimulang bumanggon na nagpakulo sa buong nayon. Isang angkan ang kinilabutan at ang lipunan ay nahati sa 5 o 7 panig sa pagitan ng tama, mali, pag-ibig at galit. Mula nang matapos ang libing, nanahimik ang bahay ni Tatay Ben na parang nawalan ng boses. Ang buong kalye na dating nakakarinig ng tunog nga lagari mula sa workshop ng kahoy at na tawanan mula sa livestream ng unang palapag ay ngayon ay mayroon na lamang mahinang ihip ngang hangin na dumadaan sa mana dahon ng mangga sa harap ng bakuran. Walang sinuman sa kapitbahayan ang nakakita kay Tatay Ben na muling nagbukas ng workshop at wala ring nakakita kay Lani na bumaba ng bahay. Ang batang babae ay tila nawala sa mundo. Hindi lumabas si Lani sa kanyang silid sa loob na 3 makakasunod na araw, sarado ang pinto at tahimik. Tuwing magluluto si Tatay Ben, tahimik niyang inilalagay ang pagkain sa tray at inilalagay sa hagdan. Hindi siya sumisigaw,
kundi kakatok lamang ng 2 beses sa pinto at babalik sa kanyang silid. Kung minsan buo pa ang tray ng pagkain, kung minsan naman malinis na nakataob ang mangkok na parang isang tahimik na pasasalamat. Sa ika-4 na araw naglagay si Tatay Ben ng isang mangkok ng mainit na lugaw kasama ang isang maliit na piraso ng papel na nakasulat lamang ang salitang, "Medyo matabang ang luto ko, lagyan mo ng kaunting patis kung kailangan." Kinaumagahan nakita niya malinis na mangkok na naiwan kasama ang isang papel na nakatupi ng 4. "Masarap ang luto mong lugaw, tatay, hindi na kailangan ng kahit ano." Iyon ang unang pagkakataon mula nang matapos ang libing na nagsalita si Lani kahit na sa pamamagitan lamang ng lilang tinta at maliit na papel. Nang araw ding iyon bumaba si Lani sa kusina. Nakasuot siya ng manipis na jacket, nakapusot ang buhok at ang kanyang mukha ay maputla ngunit maayos. Pagkakita sa kanya tumayo si Tatay Ben. Akmang magsasalitang kung ano ngunit tanging isang simpleng tanong lamang. Ang kanyang nasambit, "Kumain ka na ba anak?" Tumango si Lani at yumuko paumanhin po dahil naging bastos ako nitong mga nakaraang araw, tatay, hindi ko pa po masanay. Ayos lang, ganun din ako noon nung namatay ang nanay ni Noel. Sabay silang umupo, walang sinumang nagsalita pa. Ang tunog nga kubyertos na tumatama sa mangkok ay mahinang umalingaw-ngaw kasama ang tuloy-tuloy na pag-ikot na ventilador sa kisame sa itaas. Biglang nagtanong si Lani, "Nung namatay si nanay, gaano katagal bago ka nakabalik sa normal na pamumuhay?" Tatay, tiningnan siya ni Tatay Ben nang matagal at dahan-dahang sumagot, "Hindi na ako nakabalik sa dating ako. Sinasanay ko lang ang sarili ko na mamuhay ng may kulang." Ang masalitang iyon ay tila isang matalim na saksak sa puso ni Lani. Lumingon siya, pilit na nilulunok ang kanyang hinanakit. Sa kaibuturan ng kanyang mamata ang kalungkutan ay hindi na umaagos. Lumalim ito, naging matatag na parang pilit niyang pinapalakas ang sarili dahil walang ibang makakapalit. Matapos kumain, kinusot ni Lani ang kanyang manggas upang hugasan ang mga plato. Tumayo si Tatay Ben upang kumuha ng basahan upang punasan ang mesa. Ang kanyang kamay ay naging abala na bitawan ang maliit na tasa na nabasag. Dali-dali siyang yumuko upang pulutin ang basag na piraso at hindi sinasadya ay nahawakan ang kamay ni Tatay Ben. Pareho silang napatigil, isang mahinang hawak, isang pag-iwas ng tingin, isang distansya na akala'y pamilyar ngunit ngayon ay kakatwa. At sa napakaliit na sandaling iyon pareho silang nakaramdam na hindi nila alam kung kailan ang kalungkutan sa bahay na ito ay hindi na lamang sakit ng bawat isa kundi nagsimula ng kumalat at tahimik na nahanap sa isa't isa bilang isang paraan ngang pagtatanggol sa sarili. Mula noon mas madalas nang bumaba si Lani ngang bahay. Hindi siya gaanong nagsasalita kundi tahimik na nagwawalis ng bahay, naglalaban, naglilinis ng kusina tulad ng dati niyang gawin noong buhay pa si Noel. Ngunit ngayon ang lahat ng kilos ay nagaganap sa katahimikan. May mga umaga na gumigising siya ng maaga upang magtimpla ang mainit na kape at ihanda ito sa mesa. May mga araw na pinupulot niya ang malumang t-shirt sa workshop ng kahoy, nilalabhan, isinasampay sa itaas at pagkatapos ay mayos na tinutupi sa basket. Ang mamalilit na kilos na ito ay nagbigay ng counting init sa bahay sa gitna mamalamig at nagluluksa na araw. Napansin iyon ni Tatay Ben ngunit hindi niya sinabi. Tahimik lamang niyang binago ang paraan ng pagkatok sa pinto. Hindi na niya inilalagay ang tray ng pagkain sa hagdanan kundi tinawag, "Anak, tapos na ang hapunan, kung gutom ka na bumaba ka at kumain." Hindi sumagot si Lani ngunit pagkatapos ng ilang minuto bumaba pa rin siya, tahimik na parang isang lihim na pagtanggap sa pag-aalala na hindi pa nila nasasambit. Isang hapon bumuhos ang ulan at sunod-sunod ang kidlat. Nagtitiklop si Lani ng gadamit sa balkonahe nang bigla siyang madulas at mahulog. Nang marinig ang malakas na ingay, dali-daling umakyat si Tatay Ben sa hagdan. "Lani, ayos ka lang ba?" Yumuko siya upang tulungan si Lani na tumayo, mahigpit na hawak ang nanginginig nitong balikat. Humikbi si Lani sa sakit ngunit ang sakit sa katawan ay walang anuman kumpara sa pakiramdam na may isang taong tunay na nag-alala para sa kanya. Tumingin siya kay Tatay Ben at may kung ano sa kanyang nga mata na mahirap tukuyin, hindi pag-ibig, lalong hindi pagmamahal ng pamilya kundi ang pakiramdam ng pagiging naliligaw na nakahanap ng lugar na masusuklian. Inalalayan siya ni Tatay Ben papasok ng silid, pinunasan ang sugat sa kanyang kamay ng alkohol. Sinabi niya, "Anak, tinako mo ako. Ngayon ikaw na lang ang natitira sa bahay." Nanahimik si Lani. Pagkaraan ng ilang sandali mahina siyang nagsabi, "Ikaw na lang din po ang natitira sa akin, tatay."
Ang simpleng pahayag na iyon ay nagpatigil kay Tatay Ben. 2 tao, 2 bakanteng espasyo ang nagtakpo sa isang katotohanang walang sinumang gustong aminin. Pakalipas ngang ilang araw ko sa Silani na pumunta sa workshop ng kahoy, nagtanong Tatay may tutulong po ba ako? Nag-angat siya ngang tingin mula sa lagarian, labis na nagulat ngunit hindi ipinakita. Kinuha niya ang maliit na upuan para kay Lani at ibinigay sa kanya ang isang tumpok ng mga papel. Ito ang listahan ng mga order, anak. Tulungan mo akong i-double check ito sa warehouse. Tumango si Lani. Umupo siya roon, binabalik-balik ang bawat papel. Ang kanyang nga mata ay nakatuon na parang pilit niyang pinag-aralan ng mabilis upang matulungan ang kanyang biyenan na muling simulan ang negosyo. Paminsan-minsan sinisilip niya si Lani. Sa kanyang mamata may init na hindi niya inaasahang naroon pa matapos niyang mawala ang kanyang anak. Mula noon bawat hapon pareho silang umupo sa workshop, isang nagtatrabaho, isang nagsusulat, isang nagtatanong, isang sumasagot. At sa workshop ng kahoy na puno ng amoying saudus, 2 nasirang kaluluwa ang tahimik na nakahanap ng bagong hininga, hindi nakmamadali, hindi mali kundi pilit lamang na namumuhay para sa bahagi ng taong namayapa na. Nakarating na ang San Isidro sa mga unang araw ng Marso. Mainit ang sikat ng araw at ang hangin ay humihip mula sa mga bukid patungo sa maliit na eskinita, tuyo at umaalpas. Ang puno ng mangga sa harap ng bahay ni Tatay Ben ay namumulala, may mga bungkos ngang dilaw na bulala. Muling nabuksan ang workshop ng kahoy. Ang ingay ang lagari, ang tunog ng palililo ay patuloy na umaalingaw na parang walang kalungkutan na dumaan sa lugar na ito. Nagsimulang makita ng mga tao si Lani, ang manugang nakakamatay lang asawa na madalas tumutulong kay Tatay Ben sa workshop, kung minsan ay nagbubuhat ng kahoy, kung minsan ay nagsusulat sa libro, at may mga araw na nagla-livestream pa. Ngang bentahan tulad ng dati, mas payat ang dalaga, mas maputlang, ngunit ang ngiti ay sumisilip na muli kahit na isang mabilis na kislap lamang sa screen. Mula rin noon, nagsimulang lumabas ang mga bulong-bulungan. 10 araw pa lang namatay na ang asawa, nakangiti at nakakapagsalita na. Ang babaeng balo nakatira pa rin sa biyanan. Hindi ba siya natatakot sa mga maling interpretasyon? Pakiramdam ko kakaiba ang pag-aalala ni Tatay Ben sa batang iyon. Ang salitang iyon sa simula ay mabulong-bulungan lamang sa gilid na tindahan ng gulay sa palengke. Ngunit kapag nasambit ng isang tao, ito ay kumakalat sa iba. Isang hapon si Ate Cora ang ateni. Tatay Ben ay dumating sa bahay. Nakasimangot ang mukha, nagmamadali, ang mahakbang at nakahawak sa kanyang baywang. Kuya Ben, hanggang kailan mo bala na manatili sa iyo ang iyong manugang pinupunasan ni Tatay Ben ang kanyang makamay na may saudus? Habang kalmadong sumagot, may silit pa sa bahay na ito, may espasyo pa. Saan pa siya pupunta ngayon? Galit na sinabi ni Ate Cora, kahit saan pa, pero siya ay isang babaeng kakamatay lang ng asawa na wala pang kalahating buwan. Sanayong ito, sino ang maniniwala na ikaw at siya ay tunay na magama? Lumabas si Lani. Mula sa loob naririnig ang bawat salita. Namutla ang kanyang mukha, bahagyang nanginginig ang kanyang makamay, ngunit sa halip na magsalita, yumuko lamang siya upang batiin si Ate Cora at tahimik na bumalik sa bahay. Pagkatapos nun, nagbago si Lani. Hindi na siya livestream, hindi na rin lumabas sa workshop ng kahoy. Buong araw umiikot lamang siya sa kusina o naglilinis ng bakuran. Napansin iyon ni Tatay Ben, ngunit hindi naktanong. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, tahimik na nagbuhos siyang isang baso ng orange juice para kay Lani at inilagay sa harap nito. Paumanhin, anak, dahil pinakinggan mo ang salitang hindi mo dapat pakinggan. Kinuha ni Lani ang basong inumin, namumula ang mata. Walang sinuman ang mali, karapatan nilang isipin kung ano ang gusto nila. Tiningnan siya ni Tatay Ben, ang kanyang mata ay nagpakita ang determinasyon. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Gusto ko lang na hindi ka manggamba sa pamumuhay sa sarili mong bahay. Tumingala si Lani sa kanya, nanlalabo ang mamata sa luha. Sa unang pagkakataon mahina siyang sumagot, bahay ko pa rin ito, tatay, pero natatakot ako na ako mismo ang maging dahilan upang masaktan ka ng tao. Ang masalitang iyon ay nakpakirot sa puso ni Tatay Ben. Isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumalot. Hindi na lamang ito responsibilidad o utang na loob, kundi isang bagay na mas malalim, mas likas. Ngunit hindi siya nagsalita, tanging mahinang sinabi, kung natatakot ka, hayaan mong samahan kitang pasanin. Nang gabing iyon, nakaharap si Lani sa dingding, basa ang unan sa kanyang maluha. Hindi niya alam kung sino ang iniyakan niya, si Noel, ang kanyang biyenan o ang sarili niya. Alam lang niya na habang pilit niyang pinapatay ang damdamin sa kanyang puso, mas lalo itong lumalaki ng tahimik, tulad ng isang maliit na apoy
nahinipan ng hangin ngunit patuloy pa ring nagbabaga sa ilalim ng abo. 3 araw matapos ang pag-usap ni Lani at Cora nagpasya si Lani na mag-impake. Ang maliit na maleta ay nakalagay sa paanan ng kamasa, ikalawang palapa ng silid tahimik niyang tiniklop ang madamit. Ang polo ni Noel ay pinanatili pa rin niya, isang gawin na hindi niya pa kayang bitawan. Nang itiklop ang huling damit, biglang natigilan ang kanyang kamay. Ang maliit na piraso ng papel na isinulat ni Noel at inilagay sa bulsa ng kanyang damit ay nahulog. Mahal, huwag kang mag-alala, pagkatapos ng delivery uwi ako at yayakapin ka na matulog. Napaupo si Lani sa gilid na kamanan, lalabo ang mga mata sa luha. Hindi niya alam kung alis siya dahil sa mga sismis o dahil natatakot siya sa mainit. Natingin ng kanyang biyenan na unti-unting nagpapaligaw sa kanyang puso. Nang hapong iyon, habang nahahanda si Tatay Ben na magsimulang magluto, nakita niyang nakabukas ang pinto ng silid ni Lani. Ibinalababa niya ang maleta, determinado ang mukha ngunit namumula ang mamata. Saan ka pupunta, anak, tanong niya habang natigilan ang kanyang kamay sa gitna ng ginagawa. Huminto si Lani ng ilang segundo at mahinang nagsabi, lilipat po ako sa isang inuupahang kwarto sa labas. Sa tingin ko po mas makakabuti ito para sa inyo, tatay. Masyado ng maraming sinasabi ang matao, ayaw ko na pong maapektuhan pa kayo. Ang masalitang iyon ay nagpatigil kay Tatay Ben na parang sa ikalawang pagkakataon ay nawalan muli siya ng isang mahal sa buhay. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa katahimikan, isang pagtitiis na bumalot sa kanyang puso. Hindi ko kailangan na maintindihan ako ng mundo, kailangan ko lang na manatili ka rito at mamuhay ng disente, sapat na iyon, sabi niya sa malalim at medyo paos na boses. Yumuko si Lani. Pero pagod na po ako, tatay. Pagod sa bawat tingin, sa bawat bulong, sa bawat pagpunta ako sa palengke at tinitignan ako ng tao na parang may ginawa akong napakasama. Lumapit siya at kinuha ang kamay nito. Sa unang pagkataon, mula nang matapos ang libing, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang manugang na parang isang tunay na ama na pilit pinipigilan ang anak na gustong umalis ng bahay. Kung alis ka, anak, mag-isa akong maninirahan sa bahay na ito. Ngunit kung may mangyari sa iyo sa hinaharap, maglalakas loob ka bang tumawag sa akin? Tiningnan siya ni Lani, kumikinang ang mamata. Huwa na po kayong mapahirap pa sa akin, tatay. Hindi kita pinahihirapan, ayaw ko lang na mag-isa ka sa isang lungsod na puno ng tao, nang walang sinumang taos puso. Ngumiti siya pagkaraan ng mahabang panahon, huminga siya ng malalim at binitawan ang kamay nito, hinila ang maleta palabas ng pinto, hindi umiyak, hindi lumingon. Nang hapong iyon, umulan muli, kakaiba tuwing masakit ang nararamdaman, ayaw ang araw na sumikat. Nang gabing iyon, mag-isang kumain si Tatay Ben. Ang hapagkainan na dati ng walang tao ngayon ay mas walang laman. May upuan pa rin para kay Lani ngunit hindi na hinahati ang pagkain sa dalawa. Kumain siya nga ang ilang subo at inilayo ang mangkok. Sa kanyang puso isang pakiramdam ngang kawalan ang bumalot, tulad noong nawala ang kanyang asawa, tulad noong umalis si Noel at hindi na bumalik. Ngunit sa pagkataong ito iba. Ang umalis ay buhay pa rin, nasa isang lugar pa rin sa lungsod na ito, ngunit hindi na dumadaan sa pamilyar na pinto. Binuksan niya ang kanyang telepono at pinindot ang chat app. Lumabas ang lumang mensahe ni Lani, tatay, matulog ka ng maaga. Maaga akong gigising bukas para magluto ng lugaw. Tatay, huwag kalimutan inumin ang gamot mo sa alta presyon na inilagay ko sa estante. Akma siyang magtatype na kung ano, ngunit binura niya ito. Sa huli, isang linya lang ang kanyang natip, kung may kailangan ka mag-text ka lang sa akin kahit anong oras. Ngunit hindi niya rin ito ipinadala. Umupa si Lani ng isang maliit na kwarto malapit sa palengke, may 15 minutong biyahe, sakay ng bisikleta mula sa bahay ni Tatay Ben. Ang kwarto ay may sukat lamang na halos 15 metro kuwadrado, basa at may mansa ang dingding at manipis ang bubong na yero kaya mainit sa araw. Sa gabi naman umuulan sa gilid ng bintana, ngunit hindi nagreklamo si Lani. Para sa kanya, sa sandaling iyon sapat na ang isang pribadong lugar kung saan walang sinumang makakatingin. Walang sinumang makakapagbulong-bulungan. Maaga siyang gumigising upang pumunta sa palengke upang tumulong sa pagbebenta ng gulay sa isang kaibigan at nagtatrabaho pa rin bilang online bookkeeper para sa isang maliit na tindahan ng muebles. Pag-uwi sa gabi, kumakain siya ng pansit, inaayos ang kanyang gamit at umupo ng mag-isa sa tahimik na silid. Araw-araw ganun ang kanyang ginagawa, regular, ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong nararamdaman ni Lani ang kawalan sa kanyang puso. Walang nagtatanong kung kumain na siya, walang nakahanda ng orange juice.
Walang nag-aalala sa kanyang gamot sa sakit ng ulo na inilagay sa tabi ng kanyang kama tulad ng dati. Mayroon siyang magkakaibigan, mayroon siyang magkakamag-anak sa panig ng kanyang asawa ngunit lahat sila ay marunong lumayo. Natatakot sila na madamay sa iskandalo. Hindi rin siya nagagalit kaninuman. Sa buhay kapag minsan nang nabahiran ang iyong pangalan hindi na mahalaga sa mata o kung ano ang tama o mali. Isang gabi malakas ang ulan at tumulo ang tubig sa mismong kama. Dali-dali sila ni na kumuha ng kaldero at palanggana upang saluhin ang tubig at walang malay na kinuha ang telepono upang tawagan ang kanyang tatay. Ngunit nang tumunok natigilan siya na taranta at pinatay ang tawag. Isang minuto pagkatapos umugong ang telepono, anak, tinawagan mo ba ako, kumusta ka na? Tiningnan ni Lani ang mensahe, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya nag-reply, humiga lang at niyakap ang unang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. 3 araw pagkatapos isang hapon nakatanggap si Lani ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, si Lani po ba ito? Ako, si Kuya Eric na malakas na muebles. Ikaw ba ang gumagawa na bookkeeping para kay ate na? Opo, online po ako, nagtatrabaho. May kailangan po ba kayo, Kuya? May pumunta rito at sinabing ikaw ang minamahal na anak ni Tatay Ben, ang sikat na karpentero mula sa San Isidro, kaya gusto kitang anyayahan na maging formal na financial manager para sa amin. Ano sa tingin mo? Natigilan sila ni ng ilang segundo. Alam niya agad kung sino ang nasa likod nito. Nang gabing iyon nagbisikleta siya pabalik malapit sa dati niyang bahay, nakatayo sa kabilang kalsada at tinitignan ang pamilyar na gate. Ang ilaw sa workshop ng kahoy ay nakabukas pa rin. Ang anino ni Tatay Ben ay abala sa pag-ayos ng upuan sa harap ng kamera. Nanginginig ang kanyang mga kamay, bahagyang nakakunot ang kanyang mga mata sa pagod, ngunit nananatiling nakatuon at matiyaga. Umiyak si Lani. Kinaumagahan nagiwan siyang isang maliit na bag ng regalo sa harap. Ngang gate ng bahay sa loop ay isang kahon ng hopya, ang paborito ni Tatay Ben, at isang pirasong papel na nakasulat, ayos lang po ako, tatay. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil nandiyan pa rin kayo kahit na tinalikuran ko kayo. Walang sagot. Ngunit nang gabing iyon mayroong isang bank transfer sa account ni Lani na nakakahalaga ng $500. Kasama ang tala, bumili ka na disenteng kapote para sa palengke. Nagsimulang kumuha ng karagdagang trabaho si Lani sa malakas na muebles. Ang abalang trabaho ay nakatulong sa kanya na hindi masyadong mag-isip, ngunit tuwing may libreng oras bumabalik ang kanyang isip sa dating bahay, kung saan mayroong isang lalaki na laging alam kung paano siya alagaan sa paraang walang sinumang nakagawa. Nang buwang iyon nakaranas ang San Isidro ng hindi pangkaraniwang lamig. Humahangin ang malamig na hangin, bumaba ang temperatura sa gabi, ang lamig ay tumagos hanggang sa balat. Umuubo sila ni ng maraming araw ngunit pilit pa ring pumupunta sa palengke at nagtatrabaho tulad ng dati. Hanggang isang umaga nawalan siya ng malay sa harap ng tindahan gulay. Tinawag siya ng niyang kaibigan at dinala sa kalapit na health center. Nang magising siya, ang una niyang nakita ay hindi nurse o kaibigan kundi si Tatay Ben. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinipiga ang isang pakete ng mainit na gatas at iniabot kay Lani para inumin. Tatay, bulong ni Lani, nanlalabo pa ang mamata. Sinabi ko na sa iyo, anak, kung may kailangan ka tawagan mo lang ako. Ang kanyang boses ay malalim at mainit, hindi nagagalit, hindi nagrereklamo, tanging isang simpleng pangungusap na nagpabagsak sa puso ni Lani. Matapos ang discharge procedures, inihatid ni Tatay Ben si Lani pabalik sa kanyang inupahang kwarto sakay ngang motorsiklo. Huminto siya sa harap ngang kalawangin na pinto at sira-sirang bubong at nagtanong, "Dito ka nakatira nitong manakaraang buwan, anak?" Yumuko si Lani at hindi sumagot. "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi naman ako estranghero." Nabulunan si Lani at pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita. "Hindi po ako naglakas loob, tatay, dahil habang papalapit ako sa inyo lalo kong nararamdaman na mali ako. Hindi na po ako tama, tatay." Natigilan si Tatay Ben, malalim ang mamata. "Bakit mali?" "Dahil hindi ko na po kayo naisip tulad ng dati. Tuwing namimiss ko ang bahay, hindi ko po si Noel ang naalala ko kundi kayo, tatay. Natatakot po ako sa matingin niyo, natatakot sa mamalilit na pag-alala. Dahil hindi na po normal ang puso ko, tatay." Ang salitang iyon ay parang isang saksak na pumunit sa sakit na pareho nilang dinadala sa loob ng maraming araw. Walang sinabi ni Tatay Ben. Tahimik niyang inalis ang kanyang jacket at ipinatong kay Lani. "Ginaw ka na. Umalis ka na, anak. Tatayo ako rito saglit." Pumasok si Lani at isinara ang pinto, ngunit sa likod ng pinto yumuko siya at dumaloy ang kanyang luha.
Kasabay nito nakatayo si Tatay Ben sa labas, nakatinggala sa langit, bumabagsak ang ambon sa kanyang buhok na may kulay asin at paminta. Hindi niya alam kung mali siya o ginagawa lamang niya ang tama para sa kanyang puso. Nang gabing iyon hindi makatulog si Lani. Umupo siya at tiningnan ang lumang larawan ng kasal. Siya at si Noel ay nakangiti sa tabi ng altar ng mga lolo't lola. Ang mamata ni Noel ay masaya, ngunit sa puso ni Lani, ang imaheng iyon ay napakalayo na ngayon. Sa kanyang isip sa sandaling ito, isa na lamang ang tao, ang kanyang biyenan na tahimik na naglalaba ng panyo para sa kanya. Sa maaraw ngang libing na naghahanda ang mainit na tubig sa pinto ngang kanyang silit na umalis sa kama sa gitna ng gabi upang sagutin ang isang mensaheng walang sagot. Ang damdaming iyon ay nabuo na ngayon, hindi na maitago, at alam niya mula sa sandaling ito hindi na siya makakapamuhay kung hindi niya haharapin ang kanyang sarili. Kinaumagahan nag-resign si Lani. Nagpadala siya ng mahabang mensahe sa may-ari ng tindahan ng muebles. Salamat po sa pagtitiwala at humihingi po ako ng pahintulot na itigil muna ang trabaho upang alagaan ang sarili sa loob ng ilang panahon. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng malumanay na mga salitang iyon ay isang mabigat at nakakasakit na desisyon. Nagsimula siyang mag-impake, hindi gaanong marami, ilang damit lamang ang lumang maleta, ang pares ng simpleng sinelas na binili ng kanyang biyenan sa kanya nung nakaraang taon at ang larawan ng kasal nila ni Noel. Maingat niyang binalot ang huli at itinago ng malalim sa ilalim ng maleta. Anuman ang mangyari, si Noel ang unang nagpatibok sa kanyang puso, ngunit ang nakaraan ay hindi na makakapigil sa puso na lumilihis ng direksyon. Kinagabihan pumunta si Lani sa terminal ng bus upang bumili ng tiket papuntang Metro Manila. Pinili niya ang bus ng alas 5 ng hapon nang magsimulang dumilim upang walang sinumang makakita. Hindi siya nagpaalam kaninuman at wala rin siyang mensaheng ipinadala kay Tatay Ben. Ngunit alam niya dahil ng hapong iyon nang pumasok siya sa supermarket malapit sa bahay upang bumili ng mantika, sinabi ng guard parang iyong batang babae na umupa sa eskinita ng Blas ang kakatapos lang umalis sa terminal ng bus, may dalang kulay rosas na maleta at nakasuot ng kulay abo na sweater tulad ng anak niyo nun, Tatay. Mahigpit na hinawakan ni Tatay Ben ang hawakan ng plastic bag. Walang oras upang mag-isip pa. Dali-dali siyang sumakay ng motorsiklo patungo sa terminal. Sinalubong ng hangin ang kanyang mukha, ng lalabo ang kanyang mga mata, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung dahil sa pag-aalala, galit o takot. Takot na kung hindi niya pipigilan ngayon, pagsisisihan niya habang buhay. Umandar na ang bus. Nakaupo si Lani sa huling hilera, nakasandal ang ulo sa bintana. Nakapikit siya, ngunit mahigpit pa ring hawak ang tiket. Sa mismong sandaling iyon binuksan ng driver ang pinto at pumasok at isang malalim na boses ng lalaki ang umalingaw mula sa ibaba. Pwede ko bang malaman kung nandiyan si Ginang Lani? Sa bus na pamulat si Lani at dali-dali siyang tumayo. Tumingin muli ang driver. Opo ang babae po sa likod ng bus. Dahan-dahang umakyat si Tatay Ben, sa bawat hakbang nagtagpo ang kanilang na mata. Walang sinumang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Nabulunan sila ni Tatay. Paano po ninyo nalaman? Hindi ko alam. Natatakot lang ako na umalis ka muli tulad ng dati. At sa pagkakataong ito ayaw na kitang paalisin. Nanahimik si Lani. Nagsimulang mapansin ng mga pasahero sa bus. Ngunit walang pakialam si Tatay Ben. Kung alis ka dahil gusto mong mamuhay ng bagong buhay, iginagalang ko iyan. Ngunit kung alis ka dahil natatakot ka sa sasabihin ng mga tao, dahil natatakot kang masabihan na mahal mo ako, hindi ko papayagan iyan. Ang kanyang boses ay malinaw ngunit bahagyang nanginginig dahil hindi na rin kita itinuturing na manugang. Nagulantang ang buong bus, tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Tumayo si Lani na parang estatwa at biglang umiyak. Huwag na po kayong magsalita pa, Tatay. Hindi na po ako alis kahit saan. Niyakap niya ito ng mahigpit, walang pakialam sa mga tingin na iba, walang pakialam sa oras o mga diskriminasyon. Alam niya lang na sa sandaling iyon ang kanyang puso at ang puso rin ni Tatay Ben ay sa wakas ay hindi na nagtatago. Umubo ang driver. Ano po ang balak niyo, Maam? Sir, kailangan ko pa pong umandar. Ngumiti ng bahagya si Tatay Ben at lumingon upang magsalita ng may determinasyon. Paumanhin po, ngunit ang biyaheng ito ay kanselado na. Nang gabing iyon umulan ng pino sa San Isidro. Inihatid ni Tatay Ben si Lani pabalik sa bahay gamit ang lumang motorsiklo. Nakaupo siya sa likod, mahigpit na nakayakap sa likod ni Tatay Ben. Ang kanyang pisngi ay nakapatong sa pamilyar na likod na maraming taon nang nag-aalala para sa pamilya.
Tahimik ang daan sa nayon, tanging ang tunog lamang ng ulan sa makapote at ang mabilis na tibok ng puso ng dalawa ang naririnig. Nang makarating sa gate ang dilaw na ilaw mula sa bakuran ay malinaw na nagpakita sa dalawang magkatabing nakatayo. Tiningnan ni Lani ang pamilyar na bahay, bigla siyang nakaramdam ng takot. Hindi takot sa mga tao kundi takot sa kung ano ang darating kapag ang relasyon niya at ng kanyang biyenan ay lumampas sa normal na hangganan. Mahina siyang nagtanong, tatay, sa tingin mo po ba mali ito? Hindi agad sumagot si Tatay Ben. Tumingin siya sa altar ni Noel kung saan ang kandila ay patuloy na nagbabaga mula ng ilibing ang kanyang anak. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, kung ang mamuhay ng toto sa puso ay mali, kung gayon ay mali ako mula pa noong araw na namatay ang nanay mo, mula pa noong araw na umalis si Noel. Mali dahil marunong pa akong magmahal ng isang tao. Umiyak si Lani. Alam niya na hindi madaling padala sa emosyon si Tatay Ben, ngunit nang maglakas loob ang lalaking iyon na aminin na lumampas pa sa mamoral na pamantayan ang damdaming iyon ay hindi maaring panandalian lamang. Bumalik siya sa bahay, hindi bilang manugang kundi bilang isang babaeng single na nakatira kasama ng isang lalaking nabalo. Ang sitwasyong iyon ay nagpatawag ng emergency family meeting sa loob ng wala pang 2 araw. Ang pulong ay ginanap sa bahay ni Kuya Danilo, ang nakatatandang kapatid ni Tatay Ben na napuno nga kamag-anak mula sa makabilang panig. Lahat ay balisa. Sa totoo lang, kung malalaman ito ngang buong nayon, hindi na tayo makakaharap sa tao. Galit na hinampas ni Ate Cora ang mesa. Manugang niya, iyan manugang mo, iyan Ben, galit na sinabi ni Kuya Danilo. Umupo ng tahimik si Tatay Ben, hindi umiwas ang tingin. Dati siyang manugang pero ngayon ay wala na siyang iba kundi isang babaeng nakaranas ng pagkawala tulad ko. Pero si Noel, ilang buwan pa lang siyang nawawala. Hindi ka ba nakakaramdam ngang pagsisisi sa unang pagkakataon sa pulong? Nagsalita sila ni kalmado ang boses ngunit determinado ang mamata. Humihingi po ako ngang paumanhin. Ngunit ang pag-ibig ay walang batas na nagsasabi kung gaano katagal ito. Dapat maghintay matapos mawala ang isang tao bago ito payagang mamukatkat. Nanahimik ang lahat. Nagpatuloy si Lani. Hinding-hindi ko tatanggihan ang nakaraan ko kay Noel. Ngunit ang damdamin ko para kay tatay ay hindi isang kapalit kundi isang tunay na emosyon. Hindi ako humihingi ng pahintulot kaninuman. Humihiling lang ako na huwag ninyo nang saktan pa si tatay. Mahinang hinawakan ni Tatay Ben ang kamay ni Lani sa ilalim ng mesa. Isang tahimik ngunit makapangyarihang pahawa ng kamay. Pagkatapos nun nakaroon ng 2 panik ang pamilya, ang iba ay sumusuporta, ang iba ay nakmumura, ngunit kakatwa ang makataong malapit kay Noel ay nanahimik. Marahil ay mas naunawaan nila kaysa kaninuman na si Lani ay hindi isang traidor kundi isang taong naiwan nag-isa, kaya't kinailangan niyang humanap ng init sa isang taong buhay pa. Ang balita tungkol kina Lani at Tatay Ben ay sa wakas ay hindi na lamang nanatili sa loob ng kanonayon. Isang umaga ng Lunes habang nag-aalmusal si Lani, patuloy na umugong ang kanyang telepono. Mga mensahe, tawag, komento sa Facebook ang pumutok na parang paputok. Isang tao sa angkan na walang sinumang nakakakilala ang lihim na nagvideo ngang bahagi ngang pulong ngang pamilya at inupload ito online na may nakakagulat na headline, Manugang minahal ang biyenan malapit ng magpakasal. Sa loob lamang ng wala pang 24 oras, ang kwento ay naging sentro ngang nga forum tabloid sites at maging sa mga livestream na nagahanap ng views. Ang larawan ni Lani ay ginupit, pinagsama at binansagan bilang isang moral comedy pamumuhay na labag sa moralidad. May nagbiro, mas mainit pa ang kwentong ito kaysa sa pelikula. Wala na bang ibang mahalin na kakadiri ang nakukubli na incest? Isinara niya ang kanyang telepono at pinatay ang social media, ngunit hindi niya napigilan ang mga mapanuring tingin tuwing pumupunta siya sa palengke at ang mga bulong-bulungan sa likod niya tuwing dumadaan siya. Mas kalmado si Tatay Ben. Hindi siya gumagamit ng social media, hindi nagbabasa ng balita. Ngunit alam niya na ang matao sa bahay at sa labas ngang nayon ay dumarating upang magtanong, magalit at magpayo. Nakinig siya sa lahat, tumango lamang, hindi nakipaktalo, hindi nagpaliwanag. Isang gabi nakaupo si Lani sa hapag-kainan, namumula ang mga mata. Tatay, sa tingin ko mali talaga ako. Hindi ako kasing lakas mo, hindi ko na po kaya. Tiningnan siya ni Tatay Ben, ang kanyang boses ay banayad na parang ihip ng hangin. Hindi ka mali, anak. Sadyang nabubuhay lang tayo sa isang lugar kung saan mas gusto nga tao na tumingin sa buhay nga iba kaysa tingnan ang kanilang sarili.
Umiyak si Lani pero kung magpapatuloy ito makakapamuhay pa ba ako ng payapa tatay hindi siya sumagot lumapit lamang dito dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito pasanin ko ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Kung may magmumura hayaan silang murahin ako. Kung kailangan nating umalis sa lugar na ito handa ako. Ang masalitang iyon ay parang isang payong na binuksan sa gitna ng graniso ngunit sa parehong oras ito rin ang nagmarka ng isang malaking desisyon. 3 araw pagkatapos tahimik, silang lumipat mula sa San Isidro nang walang paalam nang walang pamamaalam, iniwan lamang ang isang nakakandadong bahay ang altar ay mayroon pa ring umuso na insenso at isang sulat kamay na nakadikit sa gate. Kung ang tama ay nagiging mali sa paningin ng buong nayon marahil ay kailangan naming mamuhay sa isang lugar kung saan handa ang mga tao na makinig sa puso ng iba. Pinili nila ang isang maliit na baybaying bayan sa Visayas upang magsimulang muli. Sa lugar na iyon walang sinumang nakakaalam na sila ay dating biyenan at manugang. Wala ring bulong-bulungan sa likod o mapanuring tingin kapag makasama silang naglalakad sa kalye. Umupa silang isang bahay na malapit sa baybayin may bakuran sa harap na may ilang gulay at mga bougainvillea na namumulaklak sa buong taon. Nagbukas sila ning isang maliit na tindahan sa harap mismo ng bahay. Sa umaga maaga siyang gumigising upang kunin ang mga paninda. Sa hapon umupo siya sa harap ng balkonahe nagbebenta ng tubig-tubo tinapay at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Tila payapa ang lahat. Nagpatuloy naman si Tatay Ben sa kanyang pagkakarpentero. Nagtayo siyang isang maliit na workshop na gawa sa kawayan at yero sa likod ng bakuran. Pinahahalagahan siya ng mga residente sa lugar dahil sa kanyang kabaitan at sipag sa trabaho. Walang sinumang nagtatanong tungkol sa kanilang nakaraan at walang sinumang nagmamalasakit kung ano sila sa isa't isa. Ang nakikita lamang nila ay isang tiyo na laging nag-aalaga sa isang babaeng halos 30 taong mas bata sa kanya ng buong pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay panandalian lamang. Isang gabi habang nakahiga sila ni sa kama na panaginipan niya si Noel, ang kanyang dating asawa. Sa panaginip nakatayo siya sa labas ng bintana ang kanyang nga mata ay hindi galit ngunit malungkot. Hindi siya nagreklamo o nagsalita tahimik, lamang siyang umalis. Nagising sila ni basa ang likod ng kanyang damit sa pawis. Tiningnan niya si Tatay Ben na natutulog sa tabi niya payapa ang mukha mas marami na ang puting buhok. Pagkatapos ng mga araw na malayo sa kanyang bayan naramdaman niya na siya ay nakasala. Kinaumagahan tahimik siyang pumunta sa tabing dagat. Mahina ang hampas ng alon at malambot ang buhangin sa ilalim ng kanyang ngapa. Matagal siyang nakatayo walang sinumang nakakaalam kung ano ang iniisip niya tanging ang kanyang namumulang mata at nanginginig na kamay na mahigpit na nakahawak sa pulseras na dating kay Noel. Nang hapong iyon nagtanong, si Tatay Ben kumusta ka ngayon anak inilapak ni Lani ang mangko at mahinang sumagot na panaginipan ko po si Noel. Nanahimik ang buong espasyo. Pagkaraan ng ilang sandali sinabi niya madalas ko rin siyang napapanaginipan ngunit hindi siya malungkot kundi nakangiti. Sa tingin ko payapa siya dahil may kasama ka. Hindi sumagot si Lani ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan yumuko siya at nanahimik ng matagal. Isang linggo pagkatapos, habang nasa palengke hindi sinasadyang narinig ni Lani ang balita. Isang YouTube channel na nagbablind item ng buhay ng mga tao ang muling nahukay sa kwento nila ni Tatay Ben at kumalat na ngayon sa lugar na kanilang tinitirhan. Ang kanilang mapangalan at address ay inilabas sa publiko. Nagulantang ang buong bayan. May mga nagdududa, may mga direktang pumupunta sa tindahan upang manukso. Isang customer pa nga ang nahagis pabalik ng botong tubig at nagsabi kung alam ko lang na kayo ay mag-ingest hindi ako kakanlong dito. Mabilis na kumalat ang mga sismis at ang tindahan ay nawalan ng mga customer. Ang ilang nga estudyante sa malapit ay nagtipon pa nga lihim na. Nag-video at in-upload ang clip na may pamagat na kakaibang. Mag-asawa sa baybaying bayan isang nakakagulat na katotohanan. Lubos na bumagsak si Lani. Nang gabing iyon isinara niya ang tindahan at umiyak sa kusina. Ko bao ko le mình không thể trốn cả đời đâu bố ạ. Tatay baka hindi ko po kayang magtago habang buhay. Saan man po ako pumunta may nakakakilala sa akin may nagsasabi na makasarili ako sa pamumuhay ngang ito. Walang sinabi ni Tatay Ben. Nagbuhos lamang siya nga isang baso ng tubig para kay Lani at umupo sa tabi nito ang kanyang mata ay nanatiling kalmado. Kung natatakot ka hayaan mong ako ang umalis basta mamuhay ka lang ng payapa kaya kong tiisin ang lahat. Umiling siya ayaw ko pong mamuhay kung wala kayo tatay. Natigilan si Tatay Ben.
Sa sandaling iyon naunawaan nilang dalawa na hindi ang unos ang nakihiwalay sa kanila, kundi ang puso gatao ang kanilang sariling pagod. Nang umagang iyon binuksan ni Lani ang kanyang telepono at muling nag-login sa Facebook matapos ang maraming buwan ng pagka-deactivate. Puno ang kanyang personal page ng mga komentom nga estranghero kakilala at maging mapeking account lahat ay nagbibitaw nga masasakit na salita pinagsusuri at hinihimay ang kanyang buhay na parang paninda sa palengke. Nanginginig ang kanyang makamay ngunit ang kanyang mamata ay hindi na natatakot. Huminga ng malalim si Lani at pinindot ang create new post. Hindi ito mahaba, isang post lamang na halos 400 salita na nagsasalaysay ang lahat. Nang nangyari mula nang mawala ang kanyang asawa, hangga araw na siya ay naninirahan sa isang inuupahang kwarto na tumutulo ang ulan hanggang sa panaginip. Na nakatayo si Noel sa bintana at ang mga binatahimik na iniwan ni Tatay Ben, ang magabag ng gamit sa harap ng bahay. Nagtapos siya sa mga salitang hindi ako humihingi ng tawad sa inyo. Umaasa lamang ako na matandaan na mga tao na bago husgahan ang iba tanungin nila ang kanilang sarili kung naranasan na ba nila ang mapinagdaanan ng iba. Ang post ay inilabas ng 10:00 umaga. Pagdating ng tanghali maraming account ang nag-share nito. May man nagmumura ngunit hindi rin kakaunti ang nagtatanggol. Hindi mali ang pag-ibig, ayaw lang tanggapin ng lipunan. Namatayan na rin ako ngang asawa, naging mag-isa, tinalikuran ng buong pamilya ng aking asawa. Naintindihan ko ang babaeng ito. Mas gugustuhin niyang mamuhay ng totoo sa kanyang damdamin kaysa mamuhay ng huwat na may pagkukunwari. Pagdating ng hapon, isang reporter mula sa Metro Manila ang tumawag kay Lani upang anyayahan siyang magsalita ng formal. Gusto nilang gumawa ng isang malalim na report, hindi sensationalized, hindi splice, tanging isang pag-uusap lamang sa pagitan ng matao. Nanahimik si Lani ng matagal at pagkatapos ay pumayag siya. Nang araw na ipinalabas ang report, nakaupo si Tatay Ben sa tabi ni Lani sa harap ng lumang telebisyon. Sa screen ang larawan ng isang babaeng nakasuot ng puting polo, walang makeup ang mukha at may matatak na tingin. Nawala po ang asawa ko noong napakabata pa namin. Ang pagkawala na iyon ay nagpatawa sa akin na hindi na ako makakaramdam pa ng pag-ibig sa iba. Ngunit pagkatapos nalaman ko na mayroong isang tao na nanatili sa tabi ko sa bawat pinakamahina kong sandali. Ang taong iyon ay hindi isang estranghero, ang taong iyon ay ang aking biyenan. Natigilan ang interviewer ngunit nagpatuloy si Lani. Hindi ko po nararamdaman na mali ako dahil marunong akong magmahal ng isang tao. At naniniwala po ako na kung buhay pa ang asawa ko, gugustuhin din niya na magkaroon akong isang kumpleto at payapang buhay, hindi isang anino na nabubuhay sa luha. Ang panayam ay naging shocking ngunit sa pagkakataong ito ay isang shock na nagpayak sa maraming tao. Isang linggo pagkatapos, may nagdala ng bulaklak sa tindahan ni Lani para lang sabihin, dati ay minura kita ngunit ngayon ay humihingi ako ng tawad. Mas malakas ka kaysa sa akala ko. Nakaupo si Tatay Ben sa sulok ng bakuran, tahimik na hinahasa ang talim ng niyang pait. Nagdala si Lani ng isang tasa ng mainit na kape at inilagay sa kamay nito. Sa tingin mo po ba, Tatay, tama ang ginawa ko? Tiningnan niya si Lani, ngumiti ng bahagya. Ginawa mo lang ang dapat gawin ng isang babaeng tapat. Hindi tumatakbo, hindi umiyak, hindi sumisigaw, kundi tumayo. At nagsabing, mahal ko siya dahil minahal niya ako sa paraang walang sinuman sa mundo ang nakagawa. Yumuko si Lani sa balikat ni Tatay Ben. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Isang linggo lamang matapos ipinalabas ang report, muling naging abala ang maliit na tindahan ni Lani. Ang mga residente sa lugar ay hindi lamang bumibili ng paninda kundi dumarating din upang personal na makita ang babaeng naglakas loob na mamuhay ng totoo, magmahal at ipagtanggol ang kanyang kaligayahan. Hindi na sila tinawag na mga tao na maling mag-asawa. Sa halip bumubulong sila. Sa tingin ko mas maganda pa ang buhay nila kaysa sa maraming nagpakasal ng tama ayon sa tradisyon ngunit walang pagmamahalan. Kung anak ko siya, mahal na mahal ko siya. Sa buong buhay ng isang babae, sino ang makakahanap ng ganong pag-ibig? Nang umagang iyon nang sumikat ang araw, tahimik na pumasok si Lani sa bahay pagkatapos maghugas ng kamay at kinuha ang isang pulang papel na nakasama sa isang sobre. Ito ay isang form para sa aplikasyon sa kasal. Tatay, ano po ito? Ana ibinigay ni Lani ang papel, nangingini ang mga kamay ngunit payapa ang mga mata. Sa tingin ko po oras na para mamuhay tayo ng marangal, ng walang pagtatago, ng walang kahihiyan. Gusto ko pong maging asawa niyo, Tatay.
tunay na asawa. Natigilan si Tatay Ben. Sa sandaling iyon tiningnan niya ang babae sa kanyang harapan, hindi na ang manugang na dating mahiyain sa San Isidro kundi isang babaeng mature, matapang at naglakas loob na sunggaban ang sarili niyang kaligayahan. Pumapayag ako. Ang kasal ay ginanap isang hapon na punong simoy ng dagat. Walang magarbo na wedding gown, walang malakas na tuktok ng kasal, walang paputok, walang maraming bisita. Mayroon lamang isang maliit na bakurang ngang bahay, ilang malapit na kapitbahay, ilang bungkos ngang ligaw na bulaklak na mabilis na pinulot at ang simpleng tunog ngang gitara mula sa batang kapitbahay na nagpapraktis bawat hapon. Nakasuot si Lani nga simpleng puting Filipiniana, nakapusod ang buhok na may nakasabit na ilang mapusyaw na rosas na bougainvillea, ang bulaklak na madalas niyang itinatanim sa tabing ng poso. Nakasuot si Tatay Ben ang puting polo lumang fest unit plansado, ang kanyang banayad na ngiti ay tila nagpapainit sa buong bakuran. Isang matandang kaibigan ni Tatay Ben ang gumanap bilang ninong sa kasal, nagtalumpati na nanginginig ang boses sa emosyon. Sa mundong ito ang pinakamahirap ay hindi ang magmahal kundi ang maglakas loob na aminin na nagmamahal ka, lalo na kung ang pag-ibig na iyon ay tinitignan ng buong mundo. Ngunit nagawa niyo maanak, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Hindi napigilan ni Lani ang kanyang luha nang matanggap ang simpleng pares ng singsing na pila mula sa kamay ni Tatay Ben. Opo tatay. Ang paraan ng pagtawag sa kanya ay nagpatigil sa lahat, ngunit pagkatapos mas malakas ang palakpakan. Mas taos puso at makatao kaysa sa anumang pagbati. Nang gabing iyon nang makauwi na ang mabisita, umupo si Lani sa tabi ni Tatay Ben, tinitignan ang langit na puno ngang bituin. Mahina siyang nagsabi, kaya pala ang mamuhay ng totoo ay napakagaan sa pakiramdam. Hinawakan ni Tatay Ben ng mahigpit ang kanyang kamay, walang sinabi, ngumiti lamang. Matapos ang kasal, walang honeymoon ang buhay ni Lani at Tatay Ben. Tuwing umaga naririnig pa rin ang tunog ng delivery truck, ang pahila ng bakal na pinto ng tindahan at ang tunog ng paglililok mula sa maliit na workshop ng kahoy sa likod ng bahay. Namuhay sila tulad ng iba pang ordinaryong mag-asawa, hindi masyadong maingay, hindi masyadong abala, ngunit payapa. Ngunit ang kapayapaan ay hindi kailanman permanente. Pagkatapos ng bagong taon, nagsimulang mawalan ng customer ang tindahan. Tumaas ang presyo ng mapaninda at bumaba ang purchasing power. Kailangan ni Lani na alalahanin ang bookkeeping at pasanin ang renta ng tindahan. Si Tatay Ben naman ay dumaranas ng pananakit ng likod at arthritis. Pag masyado siyang matagal nakatayo sa pagkakarpentero, pawis na pawis siya na parang naliligo. Isang araw nawalan siya ng malay sa loob mismo ng workshop, hawak pa rin ang lagari. Sinabi ng doktor na dapat siyang magpahinga, kung magpipilit pa siya maaring tuluyang masira ang kanyang tuhod. Natigilan si Lani. Alam niyang mahal ni Tatay Ben ang kanyang propesyon, ngunit alam din niya na hindi na siya pinapaboran ng panahon tulad ng dati. Nagalok siyang magpahinga si Tatay Ben ng ilang buwan at siya na ang bahala sa lahat. Tumanggi siya. Hindi, ayaw kong ikaw ang magpasan ng lahat. Mag-asawa tayo, ibig sabihin ay sabay tayong magpapasan, hindi isang tao lang ang magtitiis. Malungkot na ngumiti sila ni, pero kung bibigay ka tatay, sino pa ang sasandalan ko? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa kanya. Mula noon nagsimulang matuto si Tatay Ben kung paano gumawa ng maliliit na bagay. Habang nakaupo, mga wooden keychains, mini photo frames, makeup mirrors na mayukit na pangalan na ibinebenta ngayon ni Lani online sa mga women's groups. Nakakagulat, daksa ang ma-order. Maraming bumibili hindi dahil sa kailangan nila kundi para suportahan ang matandang lalaki na nagpakasal sa mas batang asawa at namuhay ng disente. May nagtanong, pangabalak niyo po bang mag-livestream ng benta ng makasama tito at tita? Sigurado akong magtatagumpay kayo. Napatawa si Lani. Hindi niya akalain na siya ang dating pinalayas ng buong nayon ay makakapag-livestream ngayon at makikipag-ugnayan sa libu-libong tao na kukuwento ng kanyang pag-ibig ng walang kahihiyan. Ngunit hindi lahat ay madaling bumitaw sa kanilang maprehuisyo. Isang gabi habang naayos si Lani ng kanyang tindahan, isang babaeng mahigit 40 ang lumapit, mapanuri ang tingin. Nakangiti ka pa rin, nagulat si Lani. Ano po ang sinasabi niyo ate? Ngumiti ang babae, masakit ang boses. Inagaw mo ang biyenan mo at nakukwento ka pa ng pag-ibig online. Alam mo bang dahil sa iyo naglakas loob ang anak ko na iwanan ang kanyang asawa at tumakbo kasama ang isang lalaking mahigit 30 taong mas matanda? Natigilan si Lani. Wala siyang masabi. Hindi niya akalain na may ibang buhay na magsisisi sa kanya ng ganito. Nang gabing iyon ikinuwento niya ito kay Tatay Ben. Huminga lamang ito ng malalim.
Sa mundong ito kapag namumuhay ka ng iba sa karamihan hindi maiwasan na masisika. Ngunit huwag mong hayaan ang kapaitan ng iba na pumatay sa ganda sa loob mo anak. Tumango si Lani ngunit sa kanyang puso ay parang may sugat. Naunawaan niya na ang kanyang landas kahit na may pag-ibig at sakripisyo ay laging magiging baku-bako at puno ng pagdududa. Marso na, basa ang panahon sa Visayas at ang pino na ulan sa loob ng maraming araw ay nagpapadulas sa likuran ng bakuran. Isang hapon pumasok si Lani sa bodega upang humanap ng lubid para sa mga paninda nang bigla niyang makita ang isang lumang kahoy na kahon na nakatago sa ilalim ng isang tabla. Ang kahon ay puno ng alikabok at ang kandado ay kalawangin ngunit hindi gaanong mahirap buksan. Nacuryos siya at hindi niya akalain na sa loob nito ay masulat kamay lumang larawan at isang kwaderno na may lumana at punit-punit na leather cover. Nang buksan niya natigilan si Lani. Ang kwaderno ay ang diary ng dating asawa ni Tatay Ben at ang kanyang dating biyenan. Ang babaeng maagang namatay noong si Noel ay 9 na taong gulang pa lamang. Ang unang pahina ay may nakasulat para kay Ben, kung balang araw ay wala na ako sa tabi mo. Puno ang nga pahina ang diary nga sulat na, nagsasalaysay ngam nga araw ngam sakit na alam niyang hindi na siya magtatagal at nang takot na iwanan ang kanyang asawa at anak na mag-isa. Ngunit ang nagpatigil kay Lani ay ang gitnang bahagi ng kwaderno. Ang asawang iyon ay nagduda nun. Na may damdamin si Tatay Ben para sa ibang babae isang kapitbahay na nagngangalang Aling Rosa habang nakaratay sa kama ang kanyang asawa. Alam kong hindi na ako magtatagal. Hindi ako nagagalit sa iyo. Sana kung magmahal ka man balang araw huwag mong hayaan siyang maramdaman na siya ay isang kapalit. Niyakap ni Lani ang kwaderno sa kanyang dibdib tumutulo ang luha. Nang gabing iyon pagkatapos ng hapunan dinala niya ang kwaderno at inilagay sa harap ni Tatay Ben. Nagulat siya nakatitik ang kanyang nga mata sa kwaderno nanginginig ang kanyang kamay. Nabasa mo na anak hindi sumagot si Lani. Nagtanong lamang siya nung araw na iyon totoo po ba ang damdamin niyo sa nanay ni Noel na nahimik ang silit. Pagkaraan ng mahabang panahon sinabi niya sa boses na nakasala ako anak. Noong araw na iyon nalulungkot ako at ang nanay ni Noel ay maluba ang sakit araw-araw na lamang nakahiga. Madalas na dumarating si Aling Rosa ang kapitbahay upang magluto at makipagwentuhan at naramdaman kong natinag ang aking puso. Hinawakan ni Lani ng mahigpit ang kanyang kamay kung gayon sa hinaharap nang dumating ako upang mamuhay kasama ninyo. Tiningnan niyo po ba ako bilang isang kapalit? Tiningnan ni Tatay Ben si Lani ng diretso sa mamata. Ang kanyang mata ay pagod ngunit taos puso higit kailanman. Hindi ka anino ang sinuman. Ikaw ang nakpabalik ng buhay sa isang matandang lalaki tulad ko, nakpabatid sa akin ng pag-asa, nakpabuhay muli ng pag-asa. Natigilan si Lani, ang mahinanakit sa loob niya ay unti-unting nawala. Dẫu có khúc mắc, dẫu quá khứ có vết gợn, thì hiện tại vẫn là điều mà cả hai đã chọn giữ lấy bằng cả trái tim. Kahit may mga problema, kahit may bahid ang nakaraan, ang kasalukuyan pa rin ang pinili naming panatilihin ng buong puso. Humihingi po ako ng paumanhin sa pagdududa. Umiling siya, ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko akalain na isang araw babalik ang nakaraan at sasaktan ang taong pinakamamahal ko. Niyakap nila ang isa't isa sa maliit na kusina. Sa mesa nakabukas pa rin ang diary marahang. Hinahangin ang bawat pahina ngunit sa kanilang nga puso isang bagong pinto ang nabuksan, ang pinto ng pag-unawa. Dumating ang Abril. Sariwa ang simoy ng dagat ngunit sa puso ni Lani ay mayroong alon. Maaga ng umagang iyon nagising si Lani na nahihilo, nakakaramdam ng pagduduwal. Akala niya ay dahil lamang sa madalas na pagpupuyat upang mag-impake ng mga order para sa mga customer. Ngunit sa ikatlong araw, habang nakatayo sa tindahan biglang nahilo si Lani at bumagsak sa harap ng dalawang customer. Dinala sa kalapit na health center, tiningnan siya ng doktor ng ilang sandali at nagtanong gaano ka nakatagal na delay sa regla. Maam, nagtataka si Lani, hindi ko po napansin. May seryoso po bang problema, doktor? Ngumiti ng bahagya ang doktor. May magandang balita po kayo, mahigit 1 buwan na po kayong buntis. Natigilan si Lani. Ang masalitang iyon ay parang kulo na pumutok sa kanyang mata. Sa isang iglap hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o mag-alala. Dumating ang kagalakan ngunit kasama nito ang isang napakalaking pagkalito. Naging ina na siya ngunit siya ay dating manugang. At ngayon ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay ang apoeng kanyang yumaong asawa ayon sa dating relasyon. Naglakad si Lani pawi, mahigpit na hawak ang bag ng gamot. Sa daan malakas ang ihip ng simoy ng dagat ngunit bingi ang kanyang mata. Paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isip ang mataong, nagtuturo ng alipusta at nakmumura.
Nang sabihin niya ito kay Tatay Ben, natigilan siya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pisngi ni Lani at sa paos na boses magiging, "Ama, ulit ako tumango." Si Lani bumaksak ang luha. "Pero sasabihin ng tao na ako ay nakagawa ng incest at ikaw ay walang pagkatao." Hinawakan niya ang kamay ni Lani, determinado ang mamata. "Hayaan mo na ang sasabihin ng tao. Ikaw ang ina ng bata, ako ang ama nito. Mamuhay tayo ng toto sa ating sarili at hayaan ang bibig ng iba na mamuhay sa kanilang sarili." Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa sandaling iyon, pansamantalang nawala ang lahat ng takot, ngunit ang unos ay hindi pa natatapos. Isang linggo pagkatapos ang balita tungkol sa dating manugang na buntis sa kanyang biyenan ay kumalat sa social media. Maraming lumang clips ang muling hinukay. Ang larawan sa kasal ay ginupit, pinagsama at binansagan bilang isang moral comedy, pamumuhay na labag sa moralidad. May nagpadala pa nga anonymous na sulat sa bahay nagbabanta na kukunin ang bata para sa DNA testing kung maglalakas loob si Lani na ipanganak ito. Nataranta siya, nagsimula siyang matakot sa liwanag na araw, hindi naglakas loob na lumabas ng gate. Bawat tunog na motorsiklo na humihinto sa harap ngang pinto ay nagpapakirot sa kanyang puso. Isang gabi umupo si Lani na nakayuko sa sulok ng kama at umiyak. Sinabi niya sa kanyang putol-putol na pahinga, "Tatay, paano kung umalis na lang ulit tayo?" Tiningnan siya ni Tatay Ben ng matagal at pagkatapos ay tahimik na kinuha mula sa drawer ang isang lumang photocopy ng papel. Ito ay isang kopya ng sulat kamay ng kanyang yumaong asawa na ang huling linya ay nagsasaad, "Kung balang araw makahanap ka ng isang taong magpapasaya sa iyo ng toto, sana ay hawakan mo siya ng mahigpit at huwag mong bitawan dahil sa mundo." Umiyak si Lani. Alam niya na hindi siya makakapamuhay. Nang habang buhay sa takot, hindi niya kayang palakihin ang kanyang anak sa dilim sa kahihiyan na hindi naman sa kanya. Humangin ang malakas na hangin sa lumang palengkeng nayon. Ang leaflets na may larawan ni Lani at Tatay Ben ay illegal na inimprenta at nakakalat sa buong tarangkahan ng palengke na may malaking nakasulat, "Dating manugang buntis," sa biyenan na saan na ang moralidad hindi nila kailangan malaman kung sino si Lani. Sapat na ang iskandalo para sa isang unos ng sismis. Bumubulong ang mga mamimili, nanunukso ang mga bata sa labas ng gate ng paaralan at ang mga matatanda ay nagtuturo at nangaalipusta tuwing dumadaan siya. Akala ni Lani ay sapat na siyang malakas, ngunit sa pagkakataong ito na may isang buhay na lumalaki sa loob niya, naunawaan niya na hindi na siya maaring manahimik ng matagal. Isang gabi umupo siya sa harap ng screen ng telepono, binuksan muli ang lumang panayam. Ang kanyang boses sa video ay malalim, malungkot ang mamata ngunit matatag. Nalampasan na niya ito ng isang beses. "Kaya bakit hindi muli, tatay, gusto kong magsalita muli sa media?" Tumingala si Tatay Ben sa kanya. Sa kanyang mata may pagtataka na naging tahimik na pagmamalaki. "Kung handa ka na, anak, sasamahan kita." Ilang araw pagkatapos sa isang seminar tungkol sa kababayan at karapatan sa pagpili, lumabas si Lani kasama si Tatay Ben, hindi bilang panauhin kundi bilang isang malayang tagapagsalita sa huling bahagi ng programa. Nakasuot siyang light bag na Filipiniana, nakapusot ang buhok, dahan-dahang nakapatong ang kanyang kamay sa bahagyang umbo na tiyan. Hindi siya umiwas ang tingin. Ang kanyang boses ay mainit at malinaw. "Alam kong ang aking presensya rito ay magdudulot ng discomfort sa marami. Dahil ako ay isang dating manugang na nagpakasal sa biyenan at ngayon ay buntis. Ngunit nakatayo ako rito hindi upang ipagtanggol ang aking sarili kundi upang sabihin ito. Ako ay isang ina at ipapanganak ko ang aking anak ng buong pagmamalaki." Sa simula tahimik ang bulwagan, ngunit pagkatapos ay may narinig na mahinang palakpakan na unti-unting lumakas. Isang batang mamahayag ang lumapit at nagtanong kung natatakot siya na lumaki ang bata na hinuhusgahan ng mga tao. Ngumiti ng bahagya si Lani. Ang nakakasakit sa mga bata ay hindi ang nakaraan ng kanilang nga magulang kundi ang katahimikan at kahihiyan na inilalagay ng matatanda sa kanila. Pagkatapos nun, mabilis na kumalat sa social media ang clip na ina na naglakas loob na tumayo sa gitna ng sigwa ng opinyon ng publiko. Kaiba sa unang beses sa pagkakataong ito, karamihan sa mga komento ay sumusuporta. "Dati ay kinasusuklaman ko siya, ngunit ngayon ay iginagalang ko siya. Ito ang tunay na matapang na babae. Ipinangana ang anak ng may dangal, itinuturo sa anak ang kabaitan. Nagawa niya iyon, ngunit sa labas mayroon pa ring matitigas ang ulo."
Isang grupo nga mga residente sa nayon ang nagsumite ng petisyon sa barangay humihiling na isaalang-alang ang hindi normal na relasyon na nakakapekto sa moralidad ng komunidad. Malungkot na ngumiti sila ni nang malaman ang balita. Akala niya ay sanay na siya sa opinyon ng publiko ngunit paano niya masasanay ang pakiramdam na ituring na isang kriminal dahil lamang sa maling pag-ibig. Nang gabing iyon umupo siya sa labas ng balkonahe, malamig ang ihip ng hangin. Ipinatong ni Tatay Ben sa kanya ang lumang sweater. Paumanhin anak dahil kung wala ako hindi sana ganun kahirap ang iyong buhay. Umiling si Lani, hindi tatay. Kung wala kayo magiging malungkot at malamig din ang buhay ko tulad ng dati. Mas gugustuhin ko pang murahin ako kapag namumuhay ng toto kaysa papurihan ako habang namumuhay ng huwad. Ông nhìn cô trong lòng ông sự kính phục dành cho người phụ nữ kém ông gần 30 tuổi bỗng vượt qua cả ranh giới của tình yêu. Tiningnan niya si Lani. Sa kanyang puso ang paganga para sa babaeng halos 30 taong mas bata sa kanya ay lumampas sa hangganan ng pag-ibig. Đó là sự nể phục thật lòng. Iyon ay tunay na pagalang. Nang gabing iyon bumuhos ang bagyo sa San Isidro. Umikot ang maitim na ulap humihip ang hangin na sumisipol sa kanyang ngatenga at ang kulog ay umalingaw na parang gustong punitin ang buong kalangitan. Natutulog si Lani nang biglang huminga siya ng mabilis. Isang matinding sakit ang kumalat sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan pumupulupot at nakakasakal. Dahan-dahan siyang bumangon pilit na inabot upang buksan ang ilaw, basa ang kanyang buong katawan sa pawis nanginginig ang kanyang paa at umagos ang luha. Tatay-tatay malakas na tawa ni Lani putol-putol ang boses. Dali-daling bumangon si Tatay Ben mula sa kabilang kwarto tumakbo ng walang tsinelas. Pagkakita kay Lani natigilan siya. Sa paanan nito ay isang mansang amniotic fluid na kumakalat. Anak, anong nangyari? Nataranta siya. Ang sakit po tatay. Malapit na po akong manganak tatay. Tiningnan din niya ang orasan. Lampas na ngala, sa tunang umaga bumubuhos ang ulan mahina ang signal ng telepono hindi makatawag ng taxi at tulog na ang mga kapitbahay. Ang pinakamalapit na ospital ay halos 10 kilometro ang layo. Walang ibang pagpipilian, kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin niya sa buong buhay niya. Humnga ka lang anak, tutulungan kita, alalayan kita. Nataranta sila ni hindi po pwede tatay, natatakot po ako, nasasaktan po ako, hindi ko po kaya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito, tingnan mo ako. Anak, magtiwala ka sa akin. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo o sa apo ko. Ang maliit na bahay ay naging isang makeshift delivery room sa isang iglap. Naglatag siya ng tuwalya, nagpainit ng tubig, nagsterilize ng gunting, naglagay ng unan at inalala ang mabagay na napanood niya sa emergency childbirth video noon. Naghihirap si Lani sa sakit. Ang kanyang iyak ay kasama ng kulo ng pagsisipol ng hangin sa labas. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Tatay Ben hanggang sa halos magdugo. Hindi ko po kaya tatay, mamamatay na po ako. Malakas ka anak. Magaling ka anak. Sige lang anak, malapit mo nang makita ang iyong anak. Isang hiyaw ang pumunit sa dilim at pagkatapos ay isang malakas na iyak. Ang iyak ng isang maliit na sanggol na isinilang sa gitnang bagyo. Buhat-buhat ni Tatay Ben ang bata sa kanyang kamay, nanginginig habang tinitignan ang pulang maliit na nilalang na parang nagbago ang buong mundo. Umiyak si Lani ngunit ang luha ay masayang nabalutan ng kagalakan. Anak na lalaki, naluno niya ang kanyang boses, kamukha mo anak. Ang mga mata ang labi. Tiningnan ni Lani ang sanggol na nakahiga sa kanyang dibdib at mahinang bumulong. Salamat po tatay sa pagsuporta sa aking buhay. Muli, kinaumagahan nang sumikat ang araw, dumating ang mga kapitbahay, lahat ay nagulat. May tumingin kay Lani na karga ang bata at bumulong, kakaiba. Bakit ako naantik sa batang ito? May nagsabi naman, naglakas loob siyang manganak sa gitna ng bagyo, manganak sa gitna ng pagdududa, kaya dapat nating matutunan na bitawan ang masasamang salita. Ang may-aring tindahan sa dulong eskinita ay nagdala ng isang mangkok ng mainit na kakanin, nanginginig ang boses. Miss Lani, paumanhin po, may nasabi akong hindi maganda noong nakaraan. Ngayon naiintindihan ko na walang sinumang naglalakas loob na mamuhay ng toto kung wala silang sapat na tapang. Yumuko si Lani upang magpasalamat. Sa kanyang mamata, hindi na ang babaeng dating takot. Sa opinyon ng publiko, dating nahihiya sa mga mapanuring, tingin kundi isang mapagmataas, kalmado at punong-puno ng pagmamahal na ina. Ang mga araw pagkatapos ng panganganak ay isang paglalakbay na puno ngamon para kay Lani. Ang sanggol na pinangalanan ni Tatay Ben na Santino Bingan ay umiyak sa loob ng unang 3 buwan. Tuwing gabi umiyak siya, nakakaroon ng reflux na tataranta.
Hindi makatulog si Lani, malalim ang kanyang mamata at nabubunot ang kanyang buhok. May mga gabi na niyayakap niya ang kanyang anak at nakakatulog sa posisyon na nakaupo, nakasandal ang likod sa dingding at mahinang kumakanta ng lullaby. Nakita iyon ni Tatay Ben at naawa siya sa kanyang asawa at anak. Natuto siyang magbuhat, magpalit ng lampin at magmasahe ng tiyan ng kanyang anak upang maiwasan ang kabag. Ang maliit na bahay ay napuno ng tunog ng lullabies ng dalawang henerasyon, ang lalaking mahigit 60 taong gulang at ang bagong silang na bata. Isang beses nang pagod na pagod si Lani at nakatulog, pinadede niya si Santino gamit ang bote habang bumubulong. Nahihirapan na ang nanay mo, anak. Kapag lumaki ka, kailangan mong maging sandigan niya. Narinig mo ba? Ngunit sa labas ng gate ng bahay hindi kailanman talaga nanahimik ang unos. Isang araw nakatanggap si Lani ng tawag mula kay Ginang Reyes, ang principal ng daycare center sa barangay. Maingat ang kanyang boses. Lani, tatanggapin namin si Santino ngunit may mga komento ang PTA. Ayaw nilang makipag-aral ang kanilang mga anak sa anak ng isang pamilyang labag sa moralidad. Natigilan si Lani. Wala siyang masabi, tanging mahinang sumagot, opo, naiintindihan ko po. Ibinaba ang telepono, umiyak siya. Ang lahat ng lumang sugat na akala niya ay gumaling na ngayon ay muling dumugo. Hindi nila ako kailanman patatawarin kahit na namuhay ako ng disente. Nakaupo si Tatay Ben sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, kalmado ang mga mata. Con đừng đòi sự chấp nhận của tất cả mọi người, chỉ cần sống sao cho bản thân và con mình không phải xấu hổ là đủ rồi. Anak, huwag mong ipilit ang pagtanggap ng lahat, sapat na ang mamuhay ng walang kahihiyan para sa iyong sarili at sa iyong anak. Tumango si Lani, ngunit ng gabing iyon hindi siya nakatulog. Kinaumagahan nagpost siya ng mahabang mensahe sa kanyang personal page na may panimulang linya, ako si Lani, dating manugang, ngayon ay asawa at ina. Kung binabasa mo ito ng may galit, hindi kita sinisisi. Ngunit pakiusap, basahin mo pa ang ilang linya. Sa post isinalaysay niya ang kanyang paglalakbay bilang isang ina, bawat unang patak ngatas, bawat gabing nilalagnat ang kanyang anak, bawat pagpunta sa palengke na naririnig ang mabulungan nga mga tao, ngunit yumuyuko pa rin at nagbabayad. Pagkatapos ay ngumingiti. Nagtapos ang post sa isang larawan ni Tatay Ben na karga si Santino natutulo sa duyan. Maikling caption, ang kapayapaan bingan ay isang bagay na hindi namin ipinagkaloob, ngunit pilit naming pinanatili araw-araw. Sa loob lamang ng 24 oras umabot ang post sa mahigit 300,000 shares. Libu-libong komento ang dumaksa, hindi ko akalain na nakakantik pala ito ng ganito. Dati ay tinatawanan ko sila, ngayon ay nahihiya ako sa sarili ko. Kung lalaki ka sa tunay na pag-ibig, bakit ka matatakot? May ilang pribadong daycare center pa nga ang nagtext sa kanya handang tanggapin si Santino ng libre kasama ang paanyaya. Gusto naming turuan ang mga bataang kabaitan, hindi nga ang prehuisyo. Naluha si Lani habang binabasa ang mensahe. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pamumuhay sa pagdududa at pag-alipusta, nakita niya na mayroon pa ring lugar sa mundong ito para sa pagpapatawad. Sa huling bahagi ng Agosto, habang karga ni Lani si Santino sa tindahan, tumuno ang kanyang telepono. Si Kuya Leo, pala isang lumang kaklase mula sa high school na ngayon ay manager ng isang grocery store chain sa Metro Manila. Masaya ang kanyang boses, Lani, nabasa and aiming director ang post mo. Lubos siyang humanga. Kasalukuyan kaming nangangailangan ng branch manager sa Long Bayan District. Iminungkahi kita at pumayag sila na imbitahin ka agad para sa interview. Natigilan si Lani. Ano talaga kailangan nila ng isang taong tapat, matiyaga at may praktikal na karanasan? Ikaw ang perpektong kandidato. Magandang sweldo, may staff housing at may suporta pa para sa tuition fee na daycare na anak mo. Mahigpit na hinawakan ni Lani ang telepono. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang pagkakataon na hindi niya kailanman naisip, isang pagkakataon na umalis sa lugar na puno ng prehuisyo upang magsimula ng bagong buhay sa isang lugar kung saan walang sinumang nakakaalam na siya ay isang manugang na nagpakasal sa biyenan. Ngunit tiningnan niya si Tatay Ben na abala sa paglilinis na sahig ng tindahan at ang kanyang anak na natutulog sa duyan. Narito ang lahat ng mayroon siya. Nang gabing iyon, nang ikinuwento niya ito, hindi nagulat si Tatay Ben. Umupo siya ng tahimik sandali at pagkatapos ay dahan-dahang nagsabi, matanda na ako, anak. Hindi na ako makakapunta kahit saan. Ngunit ikaw iba ka. Kailangan mong mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Paano ka po, tatay, nabulunan sila ni kung mananatili kayong mag-isa? Sino ang mag-aalaga sa inyong? Umiti siya ng banayat, mahigit 60 taon na akong nabubuhay
Ano pa ang katatakutan ko ngunit kung pipigilan kita dahil sa pagiging makasarili magiging kaiba pa ba ako sa mga taong pilit kang pinamuhay ayon sa gusto nila, niyakap na lamang nila ni si Tatay Ben ng mahigpit. 2 linggo pagkatapos, nagimpake ang magina at nagtungo sa Metro Manila. Nang araw na umalis sila sa bayan hindi kakaunti ang mga kapitbahay na nagpaalam. Inabutan siya ngang may-ari ngang tindahan sa dulo nga. Eskinita ng ilang kakanin at sinabing may luha sa mga mata, "Mag-ingat ka anak. Kapag bumalik ka sa bayan tandaan mong bisitahin ako." Naantik sila ni. Ang mga taong dati ay kinasusuklaman siya ngayon ay emosyonal na nagpaalam na parang pamilya. Hindi madali ang buhay sa Metro Manila. Nagsimula muli sila ni pinag-aralan ang sistema na tuto sa pamamahala ng inventaryo, human resources at pahawa ng mga reklamo. Sa simula pinagdududahan siya ng mga lumang empleyado dahil siya ay galing sa probinsya. Ngunit sa paglipas ng panahon ang kanyang dedikasyon, profesionalismo at banayad na pamamaraan ay unti-unting nagpabilip sa lahat. Bawat gabi pagkatapos ngang trabaho sinusundo, niya si Santino mula sa paralan nagluluto at tumatawag kay Tatay Ben sa video call. Tumakbo ang bata at tinawag, "Tatay, kumain na po ba kayo?" Naluha si Tatay Ben at sa paus na boses, "Kumain na ako anak. Magpakabait ka ha, tandaan mo ang nanay mo." Tiningnan ni Lani ang kanyang tatay, ang lalaking naglakas loob na lampasan ang lahat ng prehuisyo upang mahalin at protektahan siya at kumirot ang kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito alam niyang hindi siya nag-isa. Isang araw sa pagitan ng pagche-check ng libro lumapit ang director, tinitignan si Lani ng may pagmamahal. "Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili ko?" Umiling si Lani. "Dahil naglakas loob kang mamuhay ng toto, naglakas loob kang magbayad ng halaga para panatilihin ang pinaniniwalaan mong tama. Hindi nakukulang ang mundo sa matatalino, ngunit nakukulang ito sa mga taong naglalakas loob na mamuhay ng disente. Hindi lamang dahil sa trabaho kundi dahil ginagawa mong gustong maging mas mabuting tao ng iba." Naluha si Lani. Sa loob ng maraming taon tinawag siyang mang-agaw, walang pakundangan at rebelde. Ngayon sa unang pagkakataon pinuri siya dahil sa kanyang tunay na pagkatao. Sa huling bahagi ng Disyembre lumamig ang panahon sa Metro Manila. Humangin ang malakas na hangin sa bawat bintana ng supermarket na nagmamadali sa lahat na mag-impake upang umuwi ng mas maaga kaysa sa dati. Gayon din si Lani. Pagkatapos ng kanyang shift dumaan siya upang sunduin si Santino at bumili ng ilang matamis at kakanin para ipadala sa probinsya. Habang nagbabalot ng regalo malakas na umugong ang kanyang telepono. Isang numero mula sa health center ngang barangay ang tumawag. "Hello, si Miss Lani po ba ito? Tumatawag po kami mula sa health center sa inyong bayan. Si Tatay Ben, ang inyong kamag-anak, ay sinugod sa ospital dahil sa isang mild stroke. Mabuti na lang at naagapan agad kaya hindi kritikal ang kanyang kalagayan, ngunit kailangan niya ng pangangalaga ng pamilya sa panahon ng pagaling." Binitawan ni Lani ang telepono, tila siya ay natigilan sa gitna ng mataong lugar. Kinabukasan humingi ngang ilang araw na leave si Lani. Karga ang kanyang anak at bitbit ang kanyang mabag, sumakay siya sa pinakamaagang bus pauwi sa probinsya. Nang pumasok siya sa silid na ospital, mahimbing na natutulog si Tatay Ben. Payat ang kanyang mukha, mas marami ang puting buhok at bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit nang marinig ang tunog na mayapa, idinilat niya ang kanyang mata at ngumiti. "Nandito ka na anak." Lumuhod si Lani at hinawakan ang kamay nito. Sumigaw si Santino, "Tatay, miss na miss po kita." Dumaloy ang luha sa pisngi ngang matandang lalaki. Umupo si Lani sa buong gabi sa tabi ng kama, nakatulog ng ilang minuto pagkatapos ay nagising dahil sa mahinang pagubo ni Tatay Ben. Naunawaan niya na kahit pa manatili ang kanyang buhay sa Metro Manila, ang kanyang puso ay mananatili rito sa lugar kung saan may isang taong nagsakripisyo ng kanyang buong buhay para sa kanya. Ilang linggo pagkatapos lumabas sa ospital si Tatay Ben, bagamat mahina ang kanyang kalusugan, napakabuti ang kanyang espiritu. Dinala ni Lani si Tatay Ben sa bahay, kumuha ng doktor para sa regular na check-up at maingat na inalagaan siya. Isang araw tumawag ang Director, "Lani, naunawaan namin ang sitwasyon mo, ngunit kung hindi ka makakabalik sa Metro Manila sa loob ng 2 linggo, kailangan naming ilipat ang posisyon ng manager sa iba. Sana ay pag-isipan mong mabuti." Nakatayo si Lani ng matagal sa tabi ng mapuno ng betelnut sa bakuran. Alam niya na ang desisyong ito ay magbabago sa kanyang buong buhay. Nang gabing iyon, umupo siya sa harap niya at dahan-dahang nagsabi, "Tatay, napag-isipan ko na po, mananatili ako rito. Hindi ko na po kayang iwanan kayo muli.
Tumingala si Tatay Ben sa kanya bahagyang tumango lumuluha ang kanyang nga mata. Hindi ko po kayang pigilan ka anak ngunit masaya ako dahil pinili mo ang bagay na nagpapayapa sa iyong puso. Mula noon nagsimula si Lani ng bagong paglalakbay. Muling binuksan niya ang maliit na tindahan sa kanilang bayan nagbebenta rin sa mga dating customer sa Metro Manila. Ginamit niya ang kanyang libreng oras sa pagsusulat ng libro isinasalaysay ang kanyang buhay. Ang libro na pinamagatang Minsang Mamuhay ng Toto Walang Pagsisisi Habang Buhay ay mabilis na kumalat naging inspirasyon sa maraming kababaihan na dating namuhay sa pagdududa at takot. Lumaki si Santino sa puspos na pagmamahal. Ang bata ay malusok, matalino at higit sa lahat napakaintindihin. Tuwing nakikita niya ang kanyang ina na pagod hinimas, niya ang likod nito at bumulong matulog ka na nanay. Babantayan ko si Lolo. Si Tatay Ben ang lalaking minura ng buong nayon ngayon ay ginagalang na ng maraming tao. Hindi ilang beses inimbitahan siya upang magsalita sa mga forum tungkol sa mga matatanda at ang karapatan sa pagmamahal. Sa pagtatapos ng taon habang nagtitipon ang buong pamilya sa hapag-kainan tiningnan ni Lani si Tatay Ben na tinitignan ang kanyang anak na naglalaro sa bakuran. Ang kanyang puso ay payapatulad ng dati. Alam niya na kahit gaano karaming unos gaano karaming masasakit na salita pinili pa rin niya ang tama. Mamuhay ng toto, mamuhay ng disente at mamuhay para sa mga taong mahal niya. Nang taksibol na iyon namumulaklak ang bougainvillea sa harap ng bahay na parang hindi nakaranas ng anumang unos. Sa maliit na kusina ang tuno ng kumukulong tubig ang amoy ng nilulutong pagkain para sa bagong taon ang tawanan ng bata ay sumama sa malalim at mainit na boses ng matandang lalaki. Santino dalhin mo itong sibuyas, sa nanay mo ha opo. Tumakbo ang bata gulo ang buho, marumi ang makamay sa alikabok ng kanin ngunit, ang kanyang mata ay kumikinang na parang lawa sa taginit. Nakatayo si Lani tinitignan ang dalawang tao isang matanda at isang bata. Ang kanyang puso ay napuno ng damdaming mahirap tukuyin, hindi pagsisisi lalong hindi hinanakit kundi pasasalamat. Pasasalamat dahil hindi siya sumuko dahil, naglakas loob siyang lampasan ang mga diskriminasyon upang mamuhay ng toto sa kanyang puso. Ang kanyang buhay mula sa isang dalaga na maagang nabalo kinukutya dahil sa isang relasyon na labag sa kaugalian hanggang sa isang matapang at matatag na ina at asawa ay isang mahirap ngunit maningning na paglalakbay. Naisip ni Lani noon na mali ang magmahal ng isang taong mas matanda sa kanya ng 35 taon. Naisip niya noon na kasalanan ng mga anak sa gitna ng pagkamuhi. Ngunit matapos ang lahat naunawaan niya na ang pag-ibig ay hindi nakabatay sa edad katayuan o mahigpit na mga tuntunin kundi sa tapang na ipagtanggol ang minamahal anuman ang mangyari. Maaring pagtawanan ng mataw maaring punahin ngunit pagkatapos ng bawat masasakit na salita pagkatapos ng bawat mapanuring, tingin kung mapananatili pa rin natin ang ating pagkatao at katapatan hindi tayo talo. Si Santino kapag lumaki, ay maring malaman ang tungkol sa mga taon na ang kanyang ina ay hinatulan ng buong lipunan. Ngunit hindi natatakot si Lani. Ikukwento niya sa kanyang, anak ng may pusong punongan, tapang at ituturo sa kanya, ang huling aralin, anak mamuhay ka ng sagayon sa huling bahagi nga. Iyong buhay may pagmamalaki mong sabihin na, namuhay ka ng disente nagmahal ng toto, at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na magpapayuko sa iyo sa iyong sarili. Ang kwentong ito ay hindi nagpupuri sa isang relasyon na may malaking agwat sa edad lalong hindi ito nagtataguyod ng paglabag sa mga moral na pamantayan. Ngunit ipinapakita nito na sa likod ng mga relasyon na tila labag sa pamantayan kung ito ay binuo ng may katapatan, sakripisyo at pagpapatawad, maaari pa rin itong maging isang tunay na pamilya. Ang mabubuting tao ay nararapat na mahalin, ang matatapang ay nararapat na mamuhay ng masaya. At kung minsan ang tunay na pag-ibig